Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content about hip-hop. Actually ako naman fan lang ako ng hip-hop and matagal ko nang pinanonood tong mga tao na to. Literal na isang dekada na ganong katagal. So, gusto ko munang balikan itong nakaraan. Tatatadyakan kita sa aking time machine at ikukwento ko sa inyo yung perspective ko tungkol dito sa Abra versus Shay na to. Okay, so panoorin muna natin yung first time na nag-meet sila. Yee! At yan ang pinatangtuwa. Yan ang mangyan ng iba pang lungga. Na mababa ang tingin kay Bathala. Kaya ayan, ganyan ang ginawang sumpa. Yung baba niya sandata. At yan ang pinatangtuwa. Sa sobrang haba niyan, pwede nang lagyan ng isa pang mukha. Yan yung uso dati, yung meta dati. Yung mga lines lang na nakakatawa. Parang 2-bar setup na free na or 4-bar setup, 2-bar setup na joke, diba? Ang nakakatawa ngayon diyan, sino to? Si Manda Baliw, putang galing mag-deliver nun kahit simple lang yung mga returns niya, eh. Nakakatawa talaga tsaka very entertaining. Tuloy natin. Bali yung usapan, wala akong kahit konting kaba. Kasi ang asin na nga ng mukha mo, tapos korteng mangga. Manggaling ka man sa manggalulong, isa ka pa rin manggagaya. Pag lumaking doktor, manggagamot. Pag trabahador, manggagawa. Sa ganyang baba. Pero pakinggan niyo yung sulat ni Abra noon tsaka ngayon. Sobrang lalim na, sobrang detalyado na eh. Siguro pag humihindi ka, pwede ka nang makasuntok ng tao. Pag umuoo ka naman, pwede ka nang pampukpok ng pako. At kung magre-rebat ka lang ng baba ka ng baba, eh height mo nga mababa, chong pa iba na. Kasi ang baba ng kaligayahan mo, tapos yung mukha mo may takong sa ibaba. Pabajok. Isa lang naman ang tanong ko dyan sa alaga mong parihaba. Baba, paano ka ginawa? Bata-bata paano ka ginawa, reference yun sa Carlo Aquino movie nung araw. Tagal na yan pare, ilang years na to? 13 years ago, my God. Almost 1.5 decade ago. Ngayon, kay Shay naman tayo. Isang round lang hindi naman to analysis eh. Parang bumabalik lang tayo sa nakaraan. Tinitignan natin yung history nila. Okay, Shay naman. Yo. Gaguhan ba, Abra? Ako. Ito si Dicta, di ba? O si Tito, sino ba to? Yung nahuli. Si Andy G. Ako pa ang iyong niyaya. Kala ko si Tito Sherman. Oo, matulis ang aking baba. Sasaksakin kita mamaya. Ganda ng rebat niya doon. Easy lang. Yo, una sa lahat, wala naman akong malalait sa mukha mo. Alam ko naman na ikaw ang pinakagwapong unano. At babyface po siya. Kaya yung edad, hindi halata. 22 anyos na walang bigote, pati buhok sa kilikili, wala. In short, mukha kang totoy. Kaya bakit sarap feeling maangas palagi? Sa height, malas ka pare. Mukha kang kulang sa calcium kahit na mukha kang may gata sa labi. Wait, pag kulang ka sa calcium, mahina yung buto mo. Kasi nga, yung nagsusustain sa bone health is calcium. Growth hormones, hindi, mali. Ano ba yun? Ano ba yung nagre-regulate? Yung pituitary glands ang nagre-regulate sa height. Okay, so pag may hormonal imbalance ka sa pituitary glands, it's either tatangkad ka or liliit ka. And nasa genetics din kasi yung tangkad eh. So if your parents are tall or dun sa lahi nyo somewhere down the line may matangkad, magiging matangkad ka din. A little bit of science won't hurt. Okay, so tuloy natin. Abra, magaling daw siya magmahika. Kaya niya raw ibahin ng kulay ng tae niya. Uy, ano yun di ba ginamit din na reference yun ni Smaglas doon sa sa laban nila sa 2x2, yung iibahin niya yung magaling mag-magic yan, birthday lang ng pinsan ko, something like this pa. Nirecycle pala yung line na yun. Ay, ano ba nauna? Ang nauna yung 2x2. Eto nauna sa 2x2 eh. Kasi yung 2x2 is, I believe, kailan to pinresent? October 11. Tapos yung 2x2 nila matagal na. Okay, sige, tuloy natin. Tae ka!
ka ba, adik? Nagkiklaim na magician, hindi naman marunong mag-magic. Kaya hindi ka respeto ng mga tunay kasi panggap ka lang, tol. Ako kahit hindi ko kiniklaim na magician ako. Ano ba yan? Ano ba kay Gap yun? Yung kalaban ni Looney? Reference ba yun sa kanya? Kaya kong mag-sample. Sample. Sample. Bago pa si Shay pala yung unang nagpauso ng anong tawag dito ng props meta, 'di ba? Dati kala natin si Tweng. Ito ang aking magic bag. Tignan mo kung may laman. Wala. Pero pag sinabi kong abra, magkakaroon yan ng bra. Kaya galing. anong abra-kadabra? Baka abra na kabra. Huwag kang humarang sa akin baka arangkada dahil sa battle rap walang magkabarkada. Yan kasi yung pang-asar kay Abra nung araw kasi nga guwapings So, inaasar na bading, di ba? Putang ina. Ang hirap talaga maging battle rapper no? Yan yung talagang open for libel ka everyday. Kaya Abra, payo ko lang sa'yo, huwag kang makulit. Kasi kaya kong maglabas dito ng pamalo sa puwet. Ang haba panggaling na. Si Andy G, tonto sa likod. Galing Itara ko na lang kaya ito sa dibdib mo. Bahala ng makulong. At least, ako'y nakatulong sa tropa kong mawalan siya ng ekstrang utong. Time. Okay, so yun na yung round 1 nila. Hindi ko na itutuloy, panoorin nyo na lang ng buo. Hindi ko rin sasabihin kung sino yung nanalo. Para naman balikan nyo yung nakaraan and supportahan natin ng Flip Top. Dahil ito ang isa sa mga liga na nagbibigay sa atin ng entertainment. Linggo-linggo. Kasi naman, ano ba yung latest ngayon? Alam ko kila Cripply yata I'm not sure. Pero binibring up ko to kasi ito yung unang beses nilang magkatagpo. Yung pangalawang beses nilang magkatagpo, kasi may mga partners kasi, may partners kasi sila dito, si Looney Abra at saka si Shay Smaglas. So, I'm just saying here na this is the second time na nagtagpo sila. And ayoko kasing sabihin sa inyo kung sino nanalo dun sa isa Pero alam nyo naman kung sino nanalo dito. And I think kaya nagkakaroon ng part 3 ito because there is a score to settle. Kasi nga, naudlot dapat yung part 3 o yung rematch, yung Shay versus Abra 2 na tinatawag. Ito yon. Okay, so ito yung Isa Buhay 2018. Merong isang segment dito na binabanatan lang ni Shay si Abra. Okay, parang disrespect yun kay Pistolero. Kasi nga, yung match, nung naalala ko to ng tama, nung panahon na yan ay gusto ng tao talaga Shay Abra. Kaso hindi talaga lutuan ng Flip Top Pero sa titulo ng Isa Buhay at sa grand prize, wala akong pake. Ang target ko lang ay si Abra. Gusto ko lang maglaban kami. Kaya, tangina mo kasi, Abra. Tangina mo. Para kang si Jade ng halik. Kung kanina nagpapakain. May bago tuloy angulo. Teka lang, yung Jade ng halik, reference yon doon sa isang telenovela ni Jericho Rosales kung saan nakikipaghalikan si Jade doon sa club. Naging meme yun Sorry, kailangan ko lang commentary. Katalino natin, Si Pistolero sa laban namin. Pero okay lang. Ako na si Mata. Ako na si Lino. Ayos lang sa akin kasi ikaw mismo, alam mo, ako yung matalino sa atin. Kasi wala akong kailangang patunayan sa Pistolero na to. Mataba ka lang, pero bilang rapper, mas malaki ko sa'yo. Nung nag-joke si Abra, may respeto ka. Meron na sana akong respeto sa'yo. Kaso, nawala rin agad. Kasi sabi niya, galit siya dahil ginastosan ni Abra karir niya. So, problema nito. Ay, oo. Teka lang kwento ko lang yung background yan kung naalala ko pang mabuti. Kasi merong line si Abra
kay Poison 13 yata yun, sabi niya ganon, kasalanan ko ba kung mayaman yung ano ko, yung pagulang ko. So, alam mo kasi, yung mga ganito kasi i-investan mo talaga ng gamit, i-investan mo ng beat na maayos para maganda yung career mo, di ba? So, parang kinikriticize yata yun ni Pistolero kasi syempre sila, hindi naman sila mayayaman and sariling sikap lang talaga. Unlike sila Abra na mas madali yung sa kanila dahil mas may pera sila. Ano naman kung si Abra nagpakasugi na kaya malayo narating ng isang jeep? Pinamasama mo yung pagtulong niya sa kanyang mga tropa at kapatid. So yun, actually marami pa yan eh. Nakalimutan ko lang yung ibang battles na binabanggit niya si Abra. Kasi nung araw na yan, naalala ko talaga, everyone wanted to see Abra versus Shay. I cannot recall exactly yung mga battles. Alam ko kay Fukuda, meron din siyang Abra reference eh. And kaso nitong sumali siya sa Matira Mayaman, medyo nag-die down yun. Ibig kong sabihin, nung bumabattle si Shay, there was no more clamor of Abra versus Shay. Pero nitong mga recent times na nagpalitan sila ng diss track, meron na naman, di ba? So, I guess sana matuloy yung battle rap na yon, pero wag sana silang tumigil magbigay ng magandang music. Kasi, end of the day, panalo tayo lahat doon kasi hindi naman siya typical na YouTuber drama na, alam mo yun, na basura. Ito kasi may art, may sining na tinatawag, di ba? And that is also an indictment sa sarili ko. Kasi YouTuber din ako na napapasok sa mga basura na drama. Ito talaga at least may sining na tinatawag. O, sino sa tingin nyo mananalo sa Abra versus Shay, the final countdown? Yan lang naman yung sa akin for today, mga lods.